Kung ang UP Marine Science Institute ang tatanungin, dapat munang pag-aralan kung ano ang ikinasira ng manatagpuang patay na coral sa isang sandbar malapit sa Pag-asa Island. Nakatutok si Joseph Moro. Malaking tanong kung bakit may tambak na mga patay na coral sa Sandy Cay 2 kahit wala namang ganito sa katabing Sandy Cay 1 kung saan pino ang mga buhangin. Ayon sa UP Marine Science Institute o UPMSI, sa paghahanap ng sagot, pwedeng silipin ang mga katabi nitong mga reef kung wasak-wasak na rin ang mga ito sa ilalim. Medyo mataas, pwedeng storm generated. Kailangan talaga nilang i-map ang area, ang reef area, especially those that are nearby the rubble. At kung magkaiba man ang buhangin sa Sandy Cay 1, depende actually sa oceanographic currents, It really depends on the current and the strength of the current. Sa ngayon, hindi pa naman daw sila hinihinga ng tulong ng pamahalaan para imbestigahan ang Sandy Cay 2. Pero ang ikinakasa nila ang planong puntahan ng Rosul o Iroquois Reef at Escoda o Sabina Shoal na nito lamang Agosto hanggang Setyembre ay nakitaan ng mga patay na corals. Naghihintay lamang daw sila ng kalmadong panahon na wala masyadong malalakas na alon para mapuntahan ito. Posible yan sa Oktubre. To explain the possible explanation of what we've seen in the videos and check kung may inherent na damage. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, maaaring maghain ng kaso ang Pilipinas laban sa China tungkol sa pagkasira ng mga bahura. We sue, we get an award. The tribunal said, okay, China owes damages, let's say $1 billion. Paano natin kolektahin yon? May utang tayo sa China di ba? Nangutang tayo. I-offset natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.